Paano ba tayo magiging matatag at lalago sa ating katapatan o faithfulness sa Diyos? Una, be faithful in small things. Pangalawa, manage what is not yours with integrity. At pangatlo, be trustworthy with kingdom resources. So pag-usapan natin ang una, be faithful in small things. Maging tapat ka sa maliliit na bagay. Maaring hindi glamorous yung position na yan. Hindi nagba-viral ang isang ministry na yan. Maaring hindi napapansin kasi nasa likod ng stage. Pero sa puso ng Diyos, ang mga parang maliit na bagay na ginagawa mo ay mahalagang mahalaga sa Kanya. Tingnan mo, sabi ni Lord sa Luke 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ang linaw ng sinabi ng Panginoong Hesus. Hindi siya nagbabase sa laki ng hinahandle mong trabaho, sa laki ng hinahandle mong ministry o gawain. Kung hindi, nagbabase siya sa katapatan mo na maging tapat sa mga bagay na tinanggap mo o pinapagawa niya sa iyo. Hindi sinabi ni Lord, ang mga nagtagumpay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Hindi yun sinabi niya. O ang mga nakakamangha sa taas ng kanilang naging posisyon ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. No, hindi ganun ang sabi. Ang sabi ay ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ano ba ibig sabihin ng mapagkakatiwalaan sa maliit? Ito yon. Faithfulness in small things means being trustworthy and consistent in the everyday, ordinary, seemingly insignificant tasks God entrusts to us. Ang ibig sabihin, hindi hinahanap ng Diyos yung mga malalaking ginawa natin, yung mga impressive, yung mga pang-stage. Minsan, ang ganda ng aming gawain ngayon. Sobrang daming umattend, sobrang daming nagpabaptize, sobrang maraming na-bless. Pero ang tanong, last year pa yan, 5 years ago pa yan, ano na ginagawa mo ngayon? So, ang mahalaga kay Lord, yung maliliit, yung patuloy mong ginagawa, tapat ka na ginagawa mo kahit maliit. Ang focus mo hindi lang dun sa malalaking event. Ang focus mo hindi yung mga pang Instagram o pang testimony agad. Yes, maganda ang mga ito. Pero kung ito ang magiging dahilan para hindi ka maging faithful sa maliliit na bagay, ay hindi tama. Bakit? Kasi ang hinahanap ng Diyos ay kung paano tayo nagre-respond sa maliliit na bagay. Kung paano mo pinapahalagahan ang maliliit na meron ka. Yung mga simpleng task na hindi napapansin ng tao, pero nakikita ng Diyos. Halimbawa, yung pagbabasa mo ng Bible araw-araw para mapakinggan mo ang Diyos kung anong sasabihin niya sa iyo ng araw na iyon. Kaibigan, faithful ka ba dito? Hindi nakikita ng maraming tao, walang papalakpak sa'yo. Pero minsan inisip natin, maliit na bagay lang naman to eh. Bakit pa ako magiging faithful dito? Wala naman nakakita. Kaibigan, nakikita ka ng Diyos. At yun yung hinahanap niya. Tinitignan niya, ito bang taong ito mapagkakatiwalaan ko sa maliliit? Eh kung ito pa lang, nahihirapan na siya. Pagbibigay pa lang ng time sa presence ko, nahihirapan na siya. Pagbabasa pa lang ng Bible, nahihirapan na siya. Paano ko siya bibigyan ng mas malaking responsibility? Kaya kaibigan, ang ganda nitong pinag-uusapan natin. Kasi ang faithfulness ay hindi lang sa malalaking bagay. Ang faithfulness ay nasa maliliit na ginagawa natin ng tapat. Maring inisip mo maintindihan naman ako ni Lord kasi busy ako. Kaibigan, tama ka. Mamahalin ka pa rin naman ng Diyos. Pero kung tinanggap mo ang pagmamahal niya sa iyo, ay hindi mo maiiwasan na mahalin din siya. Hindi mo maiiwasan na kilalanin siya at palaguin ang pagmamahal sa Kanya. At dahil gusto mong palaguin yung pagmamahal mo sa Kanya, talagang sisiguraduhin mo na, Lord, tulungan mo ko, gusto ko maging tapat sa iyo, gusto ko ma-delight ako sa iyo. Kaya tulungan mo ko na araw-araw, consistently, tayong dalawa ang magmi-meeting muna bago ako makipag-meeting sa iba. Ano pa maliliit na bagay? Yung pagiging honest. Kahit piso lang ang kulang. Huwag isiping hindi naman 1,000 o 1,000,000 itong nakuha ko, barya lang ito. Huwag natin isipin yun. Kaibigan, nais ng Diyos na maging tapat ka sa maliit. Bakit? Kasi nais niya i-bless ka ng mas malaking responsibility. Nais niyang i-bless ka ng mas malaking halaga. Paano ka i-bless ni Lord kung doon pa lang sa piso lang yan eh. So, okay lang, di naman niya mapapansin. Alam mo, nais niyang maranasan mo ang full
potential mo. Pero kung hindi ka magiging tapat dito pa lang sa maliit, ay hindi ka niya mapagkakatiwalaan doon sa malalaking potential. Ano pa yung maliliit na bagay? Yung pagiging gentle sa asawa mo kahit pagod na pagod ka. Yung ipagtitimpla mo pa rin siya ng kape kahit sinungitan ka niya. Pagod ka rin, masakit din sa loob mo. Pero dahil mahal mo si Lord at mahal mo yung asawa mo, you choose kindness over retaliation. Yung pinupunasan mo yung mesa, naglilinis ka, kahit hindi naman ikaw yung nagkalat, hindi ka nagbubunga nga, hindi mo sinabi, ako na naman, ang kalat-kalat mo kasi sa bahay. Pero ikaw, faithful in small things. Ginagawa mo kasi alam mong ministry din ang maglingkod sa bahay. Tama ba? Tinuturing ba nating ministry ang ating bahay? Yes, ministry yan. Ang ministry hindi lang sa church. Ang ministry ay anumang bagay na ginawa mo para sa kapurihan ng Diyos. Yung pagluluto mo, paglilinis mo ng bahay, paglilingkod mo sa iyong asawa, pagmamahal mo sa iyong anak na walang kondisyon kahit pa makukulit sila, kahit sila ay nagrebelde. Worship yan. Ministry yan. Tama ba? Yung kinakausap mo ng mahinahon yung isang tao kahit tumaas na yung boses niya, parang gustong-gusto mo na sumabog. Pero pinili mo maging peacemaker kaysa maging tama. Ulitin natin, mas pinili mo maging peacemaker kaysa maging tama. And minsan, hindi tayo nagiging faithful. Inisip natin, hindi, karapatan ko to eh. Nasaktan ako eh. At saka tama naman talaga ako eh. Ipaglalaban ko to. Hanggang mag-away kayo, hanggang sa talagang magsulian na kayo ng kandila. So, hindi ganun. Be faithful in small things. Dine-deny mo ang iyong sarili, tumitigil ka na sa pakikipagdiskusyon kasi kahit alam mo na tama ka, di bali na lang. Mas pinipili mong sundin ang Diyos na maging faithful, na maging peacemaker. Kahit magmukhang natalo ka sa diskusyon. Ako, ano ba yan? Ako ba magsosorry? Di parang sinabi kong mali ako. Minsan, di ba? Ganun inaisip natin. Pero di bali na. Be faithful. Yung nagluluto ka ng paborito niya ulam, kahit hindi niya na-appreciate yung niluto mo kahapon. Ano ba yan? Hindi nga siya nagpasalamat kagabi. Nilutuan ko siya nito. Hindi nga niya na-appreciate. Paglulutuan ko pa ba to? Bahala siya sa buhay niya. Hindi. Be faithful. Hindi mo hinahayaan na mamatay yung pagmamahal mo sa kanya. Yun yung being faithful in small things. You kept serving. That's faithfulness in small things. Yung nilabhan mo yung uniform niya, kahit hindi siya humingi ng sorry sa huling away nyo. May pride ka rin, pero mas pinili mo magpakumbaba kaysa magtanim ng sama ng loob. Pwede mong ilabas lahat sana ang sama ng loob mo, pero pinili mo maghintay, magpray, at maging gentle. Yung nagsorry ka kahit feeling mo hindi ikaw ang mali, faithfulness yan. Yung pag-aaral ng maayos, kahit walang reward at kahit wala namang nakakakita sa'yo. Kahit yung parents mo hindi na-appreciate yung ginagawa mong effort. Pero ikaw, sige lang Lord, nag-aaral ako para sa'yo. Yung pag-serve sa ministry kahit maliit lang ang role. Yung tinatapos mo yung trabaho kahit walang nag-appreciate. Yan ang small things. Hindi yung kailangan ma-appreciate muna ako. Gagawin ko to kasi ako ay inatasan dito, then sige, gagawin ko to. And then, ipe-present ko. Kailangan, may marinig akong appreciation. Pag wala, ay, huwag na lang. Nakakawalang gana eh. Kaibigan, be faithful in small things. Parang maliit, parang insignificant. Ibig sabihin, kahit sa tingin mo walang kwenta, ay hindi sayang, hindi useless, hindi mababa, kundi pinagkatiwala pa rin ni Lord yan sa iyo. Kaibigan, tandaan natin, God does not test our hearts on the stage. He tests our hearts in the secret place. He doesn't measure our character by what everyone can see, but by what only He sees. Kaibigan, alalahanin mo ito, sa maliit na bagay lumalabas kung sino tayo talaga. Naniniwala ba kayo dyan? Bakit? Kasi sa malalaking bagay, nagpe-prepare tayo. Ako mag-i-speak sa isang malaking event, magpe-prepare ako. Ako ang praise and worship leader, magpe-prepare ako ng matindi. Nag-aayos tayo, nag-overperform pa nga tayo dahil aware tayo sa malaking audience. Pero alam mo, dun sa maliit, dun lumalabas ang tunay na tayo. Halimbawa, pag may nanonood, maingat ka sa trabaho. Pero pag walang nanonood na supervisor, petiks-petiks muna.
Pag Sunday, mabait at palaging nakangiti sa church. Pag Monday, mainitin ang ulo at walang grace sa bahay, sa trabaho, at sa labas ng church. Bakit? Kasi hindi ka naman nakikita ng mga ka-churchmate mo eh. Pero nakakalimutan mo na nakikita ka ni Lord. Pag malaking pera, honest ka. Pag barya-barya lang, ini-ignore mo. Maliit na bagay lang ito, barya lang ito sa akin, boss. Parang noong araw, talagang grabe. Lahat ng pinasukan ko, pinagnakawan ko, iniisip ko kasi, barya lang naman to eh. Hindi naman to papansinin ng may-ari. Mayaman yan eh. Maliit na bagay lang to. Kaibigan, be faithful in small things. Pag malaki yan task, preparado ka. Pag maliit ang task, hindi ka nagpe-prepare. Ako, guilty ako dito kasi pag magdi-deliver ako ng message pag Sunday ay prepare ako, pero pag magli-lead ako ng D-group, minsan 30 minutes na lang bago yung oras ng aming meeting ay saka pa lang ako nagpe-prepare. Kaya nga humingi ako ng tawad sa Diyos kasi ang faithfulness ko sa Kanya ay hindi lang sa malalaking bagay kundi pati sa maliliit. Kaya nga kung sino tayo sa maliliit, yun ang tunay na tayo. Ulitin natin ha, kasi importante ito na maintindihan natin. Kung sino tayo sa maliliit, yun ang tunay na tayo. Kung sino tayo, kapag walang nakakakita, yun tayo. Dahil ang Diyos, hindi siya tumitingin sa mga sandaling nagpapakita tayo ng galing, kundi sa kung sino talaga tayo kapag akala natin na walang nakatingin sa atin. Kaya tandaan natin, na sa small choices natin lumalabas ang totoong commitment natin sa Diyos. Hindi yung nadala ka ng emosyon mo sa conference. Hindi yung umiyak ka sa worship. At hindi rin yung once a year lang na retreat. Kundi ang totoong devotion sa Diyos ay lumalabas sa maliliit na choices mo araw-araw. Sa pagiging tapat mo sa maliliit na ginagawa mo. When you choose to open your Bible instead of scrolling sa social media, when you choose to forgive kahit hindi humingi ng sorry yung tao, when you choose purity sa cellphone kahit walang mag-check ng browsing history mo, wala naman mag-check ng mga pinupuntahan ko sa internet. So, okay lang. Mag-browse muna ako. Wala naman mag-check ng cellphone ko. Kaibigan, kapag pinili mo araw-araw na maging tapat, iningatan mo ang iyong mata. Parang maliit na bagay. Pero yan ang faithfulness sa Diyos. When you choose to pray, kahit pagod ka. When you choose kindness, kahit may nag-trigger sa'yo. Yan ang totoong devotion sa Diyos. Tandaan mo ito, kaibigan. Small obediences, lumalabas ang maturity. Spiritual maturity is not about knowledge. Hindi dahil matagal ka na sa church. Hindi dahil marami kang verse na na-memorize. Maturity shows up in simple, steady obedience to what God says, even when it's not spectacular. Yung simpleng, Lord, sorry po. Tapos tatalikuran mo talaga yung kasalanan na yan. Yun ang commitment mo. Yun ang devotion mo sa Diyos. Yung simpleng pag-aalaga sa dinidisciple mo, kahit busy ka, gusto mo sumunod sa Diyos kahit nahihirapan ka, yun yung being faithful in small things. Nakakalungkot, minsan may naririnig ako, hindi na ako magli-lead ng D-group, hindi na ako magdi-disciple, kasi meron na akong mga ginagawang iba, and nakakalungkot. Kasi hindi ganun yung being faithful. Yung simpleng pag-share ng gospel kahit kinakabahan ka, pagiging faithful. Yung pagbibigay sa Diyos kahit maliit lang ang sweldo mo, nako, being faithful. At kapag nakita ni Lord ang faithfulness natin sa maliit, saka siya nagbubukas ng pinto para sa mas malaki. Kaya minsan, hindi naman dahil ayaw tayong i-promote ng Diyos. Minsan, kaya hindi pa dumarating ang bigger assignment ay dahil hinihintay niya muna ang small obedience mo at ako at tayong lahat. Hindi sa ayaw niya tayong bigyan ng malalaking bagay. Kung hindi, hinahanda niya muna tayo. Bakit? Because God wants to build a life in you that can handle His blessings. Sabi ni Ellicott, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Alam mo, warning. Ito lalo na sa disciples na galing sa lower class. Kala kasi nila, hindi sila nanganganib sa pagmamahal sa salapi. Kasi nga, konti lang ang pera nila. No, mali. Nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, parang exempted yung mga nasa lower class. Kasi inisip siguro nila, kung mandaraya ako sa piso, okay lang yon.
Kasi maliit lang naman to eh. At saka ito lang naman talaga yung kaya ko eh. Hindi, mali kaibigan. Kung mandaraya ka sa piso, mandaraya ka rin sa milyon. Hindi naman bigla-bigla ang korupsyon. Hindi naman isang araw nagising ang isang tao at bigla na lang nangurakot ng bilyon. Hindi ganun ang proseso. Lahat ng malalaking kasalanan nagsisimula sa maliliit. Yung maliit na dishonesty, maliit na compromise, maliit na pagkuha ng hindi sayo, ayan lang ang unang hakbang. Maliit lang sa simula, pero unti-unting lumalaki habang tumitigas ang puso mo. Noong araw, nagsimula lang ako sa pagdadaya ng pag-time in ko sa pagpasok sa kumpanya. Kahit wala pa ako, sinasabihan ko na yung mga kasama ko, i-punch nyo na yung time card ko para hindi ako late. Nagsimula lang naman doon. And then sabi ko, okay lang naman pala, wala naman nangyayari. Nakakalusot naman ako. And then, nagsimula akong kumuha ng pagkain. Okay lang. Ginagawa din ng iba. Okay na okay ako dyan. And then, pagkatapos nun, nagsimula ako sa maliit na pera. Okay din. Tapos, dinadaya ko ng inventory. And then, lumaki ng lumaki. Hanggang sa hindi ko namamalayan, sobrang naging habit ko na yung pagnanakaw. To the point na nung ako ay nasa isang company, ay dahil sa aking pagnanakaw, nakabili pa ako ng kotse. Kapag hindi ka naging tapat sa maliit, lalaki yan. At lalong hindi ka mapagkakatiwalaan sa mas malaki. Kaya tingnan mo yung corruption sa gobyerno, yung mga headline ngayon na bilyon-bilyon ang ninanakaw. Hindi naman sila nagsimula sa ganyan. Nagbulsa lang ng sukle. Wala naman makakita. Kunin ko na yung konting sobra. Minsan, under the table, na maliit lang. Bigyan mo akong komisyon. Sige, papasukin kita dito sa company ko. Minsan, nagpa-reimburse na hindi naman nila ginastos. Tapos, nakagawian na lang ito. Hanggang dumating yung araw na kaya na nilang kunin ang milyon. At pagkatapos ang milyon, nagiging bilyon. Hindi lumaki ang kasalanan ng bigla. Pero lumaki ito dahil pinabayaan ang maliliit. Hindi naging faithful sa maliit. Kaya mahalaga sa Diyos ang faithfulness in small things. Kasi doon nagsisimula ang direksyon ng puso. Kung tapat ka sa piso, kaya kang pagkatiwalaan ng milyon. Tama ba? Kasi tama ang direksyon mo. Kung tapat ka kahit walang nakakakita, kaya kang pagkatiwalaan sa pampublikong responsibility. Kung tapat ka sa maliit na responsibility, kaya kang pagkatiwalaan ng Diyos ng tunay na kayamanan sa langit. Tandaan mo ito, kaibigan. Faithfulness grows, but so does unfaithfulness. Depende kung anong pinapalago mo. Naalala ko si Michelangelo na isang master painter. Habang pinipinta niya yung Sistine Chapel, may nakita ang isang kaibigan. Sabi nito, bakit sobrang detailed ng part na nasa likod? Wala namang makakita niyan. Alam mo, sumagot si Michelangelo ng isang linya na dapat sinasabi din natin sa ating sarili at pinapractice. Alam mo, sabi niya, God will see. Kaibigan, ito ang essence ng faithfulness. Hindi ito ginagawa para makita ng tao, hindi ito ginagawa para makuha ang paghanga ng iba, kundi faithfulness is done because God sees. Kaya nga, huwag kang magtampo. Kapag halimbawa, bakit ganyan? Ito, ginagawa ko yung tama pero hindi nila ako maintindihan. Ang dami pa nilang sinasabi sa akin na sinisiraan pa nila ako. Huwag kang mag-alala. Dahil yung faithfulness mo, hindi para sa kanila. Ang faithfulness mo, ang makakita sa'yo, ang mag-appreciate sa'yo, ay ang Diyos. Kaya huwag ka sumuko. Pag walang recognition, be faithful. Huwag ka sumuko pag walang appreciation, be faithful. Huwag ka sumuko pag walang reward agad, be faithful. Bakit? Ito yung truth na dapat malaman natin. Heaven keeps better records than earth. Tandaan natin ito. Doon sa langit, binura na ng Diyos ang listahan ng lahat ng kasalanan mo nung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Pero sa langit, nakasulat naman lahat ng ginagawa mo ng may katapatan sa Diyos. Yun yung ina-account niya. Yun yung nililista niya. Pero yung kasalanan mo, tinanggal na niya, binura na niya. Ganyan kabuti ang Diyos. Nung nanampalataya ka, yung malaking utang mo, zero. Hindi na sa'yo isusumbat ng Diyos yan. Binayaran na yan ng Panginoong Yesus. Pero ano ngayon yung tinatandaan ng Diyos sa iyo? Lahat ng ginagawa mong faithfulness. Yang maliliit na bagay na ginagawa mo ngayon, yan ang nakakalugod sa Kanya. At kapag nakita niyang faithful ka dyan, mapagkakatiwalaan ka niya na mas malaki. Si Joseph, bago siya naging Prime Minister ng Egypt, naging faithful muna siya sa small task, sa bahay ni Potiphar. Sabi ng Genesis 39, habang alipin pa siya, tingnan nyo, the Lord was with Joseph. Potiphar noticed, so he put Joseph in charge of everything he owned.
Ano yung napansin ng boss niya? Kasama niya ang Diyos. Bakit? Anong katunayan na kasama niya ang Diyos? Nakita ni Potiphar kung paano magtrabaho si Joseph. Nakita niya kung paano naging tapat sa trabaho si Joseph. Kaya ang sabi doon, itinaas niya ang posisyon ni Joseph. Pag napagkatiwalaan ka sa maliit, maaaring kahit wala yung boss niya, naghuhugas siya ng plato, nagkakarwash siya, yung bahay, nililinis niya yung buong bahay, kahit wala nakakita, faithful sa maliit, faithful sa malaki. So, tinaas yung kanyang posisyon. Kaya lang, tingnan mo, no? Bago si Joseph naging in charge of everything sa Egypt, ay naging faithful muna siya sa something. Bago siya mag-manage ng buong Egypt, nag-manage muna siya ng gawain sa bahay ni Potiphar. Minsan parang inisip natin, naku, ba't ba naman ako i-assign dito? Mag-aayos ako ng bangko sa church? Wag na lang. Ayoko yan. Bigyan mo ako ng ibang task. Pero tingnan mo si Joseph, naglilinis siya ng CR, naglilinis siya ng kulungan, ng hayop. Grabe, bago siya tinaas ng posisyon. Bago siya mag-handle ng mga pagkain, gamit at resources ng buong kaharian ng Egypt, nag-handle muna siya ng mga simpleng responsibilities. Ang ganda ng commentary kay Joseph, sabi, Joseph understood that faithfulness is not about the size of the task, but about the character of the person doing it. Kung minsan gusto natin yung Egypt level promotion, pero ayaw natin yung Potiphar house level preparation. Kaya alam mo, para kay Lord, walang shortcut. Ano yung walang shortcut? Faithfulness first, fruitfulness next. Hindi pwedeng fruitfulness muna bago ka maging faithful. No, kaibigan. Titignan muna ng Diyos yung faithfulness mo bago yung fruitfulness. Kaibigan, ano yung small thing na hinihingi ni Lord sa'yo ngayong season? Ano yung Potiphar house task na ayaw mong gawin? Pero yan ang magiging daan para sa promotion mo.